ba kayo sa trabaho o sa eskwela kapag nasisiraan ng MRT? Pwede daw po humingi ng incident report mula sa pamunuan ng MRT na pwedeng maipresenta sa opisina. Etong tanong, tanggapin naman kaya ito ng mga kumpanya o paaralan? Nakatutok si Susan Enriquez. Hindi na bago ang aberya sa operasyon ng MRT-3. Kaya marami sa mga pasahero nalilate na sa trabaho. Pero alam niyo bang maaari palang humingi ng incident report sa pamunuan ng MRT-3? Posible ho nila makuha upon request is yung incident report po. Nakasaad po doon kung anong oras nangyari ang aberya, saan nangyari ang aberya, tapos on a general note kung anong klaseng aberya nangyari. Para makakuha ng incident report, kailangan ito i-request sa mismong station. Okay lang, papayag ako kung tatanggapin ng employer. Pumasok na maaga para hindi lang mali. Pero paglilinaw ni MRT General Manager Roman Buenafe, hindi excuse slip ang incident report. Pwede ho nilang i-request, pwede ko naman ibigay yun, pero kung paanong gagamitin nila yun, hindi ko na ho alam kung paano at saan nila gagamitin ko yun. Pero para sa chairman ng Employers Confederation of the Philippines, hindi dapat maging dahilan ng aberya ng MRT-3 para ma-late ang mga empleyado. Maybe there should be some anticipation of this. The employee concerned might be able to preempt this by getting out earlier of the house. Binatikos naman ng bayan muna ang incident report ng MRT. Hindi raw ito ang kailangan kundi ang maayos na serbisyo ng MRT-3. At dapat din daw mag-rollback sa singil ang MRT. Sagot naman ng MRT, ginagawa nila ang lahat para maisaayos ang operasyon ng tren. Sinisikap ko pong maayos talaga at may mga programa po ang MRT-3 DOTC para maibalik sa dating kalidad ng operation ng MRT-3 po. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.